Amen. At sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka Pinagpala sa araw na ito. Dahil naririto ka namin sa presensya ng Diyos sa church na ito. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Ito na ang Diyos po ay mabuti. Amen. Tunay nga na ang Diyos ay hindi po nagbabago at hindi magbabago kailanman. Sabi nga, siya ang simula at siya rin po ang wakas. Siya ang Alpha at siya ang Omega. Ibig sabihin, kung paano nilikha ang mundo noon, ganun pa rin po siya ngayon. Hindi po siya magbabago at wala nga po siyang pagbabago. Kaya kung ano po yung pangako po niya na napakinggan po natin, ay tunay na pangyayari niya po ito sa mga buhay po natin. At ngayon po ay yung kapahayagan na ipagkakaloob at ibibigay niya po sa atin ay patungkol po ito sa 3 alipin na ikinuwento, isinalaysay ng Panginoon Kristo doon sa mga tinuturuan niya sa pangunguna ng mga apostols at sa pangunguna po ng mga alagad. At tunay nga ng talinghaga pong ito na patungkol po sa 3 alipin ay magiging buhay o buhay po natin upang sa ganon ito ay isang babala sa mga Kristiyano na binigyan ng Diyos ng mga gantimpala tulad ng mga anointing, tulad ng mga patungkol sa gift na talent na pag-awit, pagtugtog, paglilingkod, at iba pa. At sabi po dito sa Mateo chapter 25 verse 14 hanggang 30, sabi po dito ang kanyang pamagat ay talinghaga tungkol sa 3 alipin. At sabi po dito sa Mateo chapter 25 verse 14 hanggang 30, ang paghahari ng Diyos ay matutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya ay umalis. At sabi po dito sa verse 16, kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. At sabi po dito sa verse 17, gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. At sabi po dito sa verse 18, ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. At sabi sa verse 19, pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Heto naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. At sabi po dito sa verse 21, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat, at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. At sabi po dito sa verse 22, lumapit din at tumanggap ng 2,000 salaping ginto. At ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Heto naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. At sabi sa verse 23, sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat, at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. At sabi dito sa verse 24, lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo'y mahigpit at
at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim. At inaani ninyo ang hindi ninyo inaani. Natakot po ako, kaya ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang inyong salapi. At sabi po dito sa verse 26, sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga nang hindi ko itinanim at inaani ko ang hindi ko iniasik. Sabi po dito sa verse 27, bakit hindi ko na lamang nilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano ay may tinubo sana ito. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. At sabi sa verse 28, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala pati at kakaunti na sa kanya ay kukunin pa. At sabi sa verse 30, lastly, sabi po dito, itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan. Dooy mananangin siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Hello. Ano pong ibig sabihin po nito? Doon po sa kwento pong ito ng Panginoong Kristo. Ilagay po natin po ito sa panahon po natin na tayo pong mga servant of God, tayo pong mga son and daughter of God, tayo po ay mga anak ng Diyos o mga alipin ng Diyos na binigyan ng mga tungkulin na dapat gampanan sa harapan ng Diyos. Hello. Ibig sabihin, yung bawat anointing, yung bawat glory, yung bawat gift na ibinigay sa atin po ng Diyos ay kailangan pong itong mag-multiply. Dumami. Katulad po ng ginawa po ng tumanggap ng 5,000. At ganoon din po doon sa tumanggap ng 2,000 salaping ginto. Ibig sabihin, lahat po tayong naririto, listen, mapabata man, mapadalaga man, mapabinata man, matanda man, may asawa man o wala. Listen, lahat pala tayong naririto na tumungo sa bahay-sambahan po ng Diyos. Sa bawat anak po niya, sa bawat alipin po niya, ay may binigay po sa ating kaloob. Ano po yung kaloob? Yung talent mo po na naririyan sa katauhan mo. Kaya ngayon, mag-isip ka kung ano yung talent na ibinigay sa iyo ng Diyos. Una, may talent ka ba sa paglilingkod? Sa Diyos? May talent ka bang mangaral ng salita ng Diyos? May talento ka ba na umawit para sa Diyos? Meron ka bang talent na tumugtog ng gitara, tumugtog ng organ, tumugtog ng drums, at iba pang mga instrumento na ginagamit sa loob ng church? At kung meron ka nito, listen, kung meron ka nito na mga anointing nito, na mga gift nito, kung hindi mo ito ipagagamit sa Diyos, sabi dito, matutulad ka doon sa binigyan ng 1,000 salapi na itinago. At hindi iginamit at hindi pinagamit yung buhay niya sa Diyos. At ano yung naging kaparusahan ng tamad na ito na alipin? Itinapon doon po sa impyerno. Pinarusahan habang buhay doon sa impyerno. Ibig sabihin, hindi po pala biro na tayo mga son and daughters ng Panginoong Kristo at mga servant of God ay hindi ganun kadali na magwalang bahala sa gawain po ng Diyos. Lahat po pala tayo ay merong pananagutan sa loob at bahay-sambahan po ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, kung yung talent mo sa pagkanta ay hindi mo ipagagamit sa Diyos na yan, pagdating po ng end time o paghuhukom at pag humarap ka sa iyong Panginoon, ay hahanapin niya at hahanapin niya
yung tinubo doon sa ipinagkaloob at binigay sa iyong talento. Hello! Amen. Yan po yung pipilit ko sabihin po rin. Kaya nga po, huwag po tayong maging tamad. Doon sa ginamit at ibinigay sa atin at pinagamit sa atin ng Diyos na anointing at talento. Kaya, nire-remind po tayo po ng Diyos sa araw po nito na kung meron kang talento sa pag-awit, ibigay mo ito sa Diyos. Dahil ibinigay ito sa iyo ng Diyos para magamit mo sa Diyos para siya luwalatiin sa pagkanta, pagpupuri, pagtugtog, paglilingkod, at pagbabahagi ng mabuting balita sa lahat ng tao na kilala mo. Hello! Yun pala po yung dapat po natin gawin. Huwag po tayong maging tamad. At sabi ano naman ang mangyayari sa mga taong tamad? Kaya nga sabi po dito sa kabikaan, balang araw, ang masikap ay mga mahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Kaya kung tayo raw po nabigyan ng talento, at ipinagamit raw po natin ito, at iningatan raw po natin ito balang araw, tayo raw po ay mga mahala katulad po ng ginawa po ng Panginoon Kristo doon sa lalaking binigyan ng 5,000 na tumubo ng 5,000. Ganun din po sa 2,000. Ano po yung ginawa po sa kanila? Pinamahala po sila. Binigyan ng pamamahala dahil napagkatiwalaan po sila. At naging masipag po sila. Hindi po sila yung naging tamad. Napaisi-isi lamang. Hello! Kaya sabi po dito sa Kawikaan chapter 12 verse 27, hindi magkakamit ang tamad ng kanyang hinahangad. Ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Kaya ang gusto mo raw na yung anointing, yung gift na binigay sa iyo na pagkanta, pag-awit, pagpupuri, paglilingkod, sa ating Panginoon Kristo, kailangan raw maging masikap raw po tayo. Ano yung maging masikap? Masipag sa paglilingkod, masipag sa pagpupuri, pagbibigay ng buhay sa pag-awit sa ating Diyos na buhay. At huwag na po tayong maging tamad. Dahil pag naging tamad raw po tayo, ano po yung makakamit raw po natin? Kabiguan, kabigatian, kahirapan. Kaya nga, meron po ba na tamad na yumaman? Hello? Meron po ba? Wala po may mayaman na tamad. Ang yumayaman po yung masikap, katulad ng ginawa po ng mga pinagkatiwalaan ng Panginoon doon sa 5,000 at 2,000 sa labing minto. Tumubo ng 5,000, tumubo ng 2,000. Kaya tumulad po tayo doon sa masipag pong ito na mga alipin at katiwala. Tayo po'y katiwala, tayo po'y alipin ng ating Panginoong Kristo. Kaya wala po tayo ibang paglilikuran, kundi yung ating Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Kristo. Hello! Amen. Kaya dahil tayo po'y tinawag, dahil po tayo hinirang, dahil po tayo pinili, maglingkod po tayo para sa Diyos. Amen. Pangalawa po, maglingkod po tayo para sa tao. Amen. Dahil tinawag po tayo, hindi para maging tamad sa paglilingkod, hindi maging tamad sa pag-awit. Kung meron po tayong kakayahan na maglingkod at magsalita at magbahagi ng Word of God, go on! Do it! Para sa ganun, maparangalan yung Diyos sa buhay po natin. At yung binigay po sa atin na anointing at gift ay mag-multiply, umani. At pag umani po tayo, ang sabi po ng Panginoong Diyos, sabi, pamamahalahin po tayo sa malaking pamamahala dahil napagkatiwalaan po tayo doon sa maliit ibinigay po sa atin. Hello! Kaya nga po, lagi po natin tatandaan na ang katamaran po ay wala pong mabubuting may dudulot sa buhay po, ng tao, lalo na kung ikaw'y Kristiyano. Kaya sabi po dito sa Kawikaan chapter 12 verse 11, ang tao masipag ay sagana sa lahat. Totoo po ba? Amen. Ang tao po bang masipag ay sagana po sa lahat? Amen! Bakit po sagana sa lahat? Ang tao masipag kasi nga po, naghahanap buhay po siya. Nagsusumikap po siya para may makain yung pamilya po niya. At nagiging masipag po siya dahil gusto niya, yung future niya ay maging maganda, maging future ng kanyang mga anak at maging ang kanyang samayanan. Tama po yun, na kailangan maging masipag po tayo para yung buhay na masagana ay makamit ng ating asawa at mga anak. Ganon din po sa paglilingkod. Kung tayo po'y mga alipin at mga servant of God, kailangan maging masipag po tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Maging masipag po tayo sa pag-attend sa mga activities ng ating church.
Para sa ganun, may pakita po natin sa Diyos na tayo po'y magpapagkatiwalaan doon sa ipinagkaloob at binigay niya po sa ating gift na anointing para po magamit sa kaluwalhatian po niya. Hello! Amen. Kaya sabi po dito, ang taong masipag ay sagana sa lahat. Ngunit, ang isang hangal sa yaman ay salat. Totoo po yun. Tingnan nyo yung hangal. Ano po yung sabihin ng hangal? Alam niya na, magugutom siya. Dahil sa katamaran ay tamad pa rin siya. Ayaw niya maghanap buhay. Ayaw niyang yung kanyang katawan ay mahirapan sa paghahanap buhay dahil bakit po? Tamad nga. Tamad saan? Sa paghuhod. Pero dapat, listen, kung tayo po ay sana pong ganap at tunay na Kristiyano, aalisin na po natin yung espiritu po ng katamaran. At papalitan po natin ito ng espiritu ng kasipagan. Dahil ang kasipagan po, ay aani po ito ng sagana na pamumuhay. Hindi ka maghihirap dahil alam mo kung paano mapapagkatiwalaan at alam mo kung paano mo sisipagan sa paglilingkod at paghahanap buhay. The same lang, kung masipag ka sa pag-work, sa pagkita ng pera, dapat maging masipag ka rin sa paglilingkod sa Diyos. Hello, yun ang dapat. At sabi po dito sa Kawikaan chapter 11 verse 16, lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Yun po yung sabi po ni Haring Solomon dito sa Kawikaan. Kaya dapat tayo pong mga pinagkatiwalaan ng Diyos. Kailangan yung binigay po sa atin na anointing of gift sa paglilingkod, sa pag-apit, sa pagkanta, sa pagtugtog. Do it. Gawin po natin ito sa abot ng ating makakaya. Yung the best ang dapat ibigay. Hindi yung secondary lang yung ating pag-awit. No, dapat unahin. Yan po yung sabi po ng Matthew chapter 6 verse 33. Unahin mo ang Diyos. At ang lahat ng bagay yung pagkakaluwat ibibigay niya sa iyo. Kaya nga po, tinan niyo yung puno ng igos. Sino po yung nakabasa po nito? Yung puno ng igos. Nung nagutom po ang Panginoong Kristo ay tinignan niya yung puno ng igos at wala po siya nakitang bunga. Dahil yung igos nga po ay tamad mamunga. Ano po yung ginawa po ng Panginoong Kristo dito sa igos na tamad mamunga? Sinumpa. Masabi po dito sa Mateo chapter 21 verse 18 hanggang 19, sabi po dito, kinaumagahan ng si Jesus ay pabalik sa lungsod. Siya ay nakaramdam ng gutom. Nakita niya ang isang puno ng igos sa tabi ng daan at nilapitan niya yun. Wala siyang nakitang bunga, kundi mga dahon lamang, kaya sinabi niya dito, hindi ka na mamumunga kailanman, agad natuyo ang puno ng igos. Hello! Kaya kung ikaw na anak ng Diyos ay tamad at pag wala na nakita sa iyong bunga sa loob ng mahabang panahon, ano pong gagawin po ng Diyos sa iyo? Susumpahin. At dahil pag sinumpa ka na, katulad ng puno ng igos, ano sabi? Kailanman ay hindi ka na mamumunga. Hello? Kaya yung tamad po na mamunga, yung tamad na maglingkod po sa Diyos, yung tamad na magbigay ng buhay para sa paglilingkod po ng Diyos ay aani po ng ano? Kahirapan at sumpa ng ating Panginoong Kristo, ng ating Panginoong Diyos. Kaya dapat po tayo, layuan po natin po yung katamaran. Lumayo po tayo sa ganitong gawain dahil ang bawat mga tinawag po ng Diyos ay meron pong pananagutan na maglingkod po sa Diyos. Yung po yung totoo na words po dito, na lahat po tayong naririto ay may tungkulin po sa Diyos na dapat gampanan. Ano po yung tungkulin? Yung nga pong ipinagkaloob sa inyo. Bawat isa po sa atin ay meron pong gift, talento na ipinagkaloob at binigay po sa atin ng Diyos. Kaya nga po tayong lahat po ay hinirang eh. Amen? Kaya nga po lahat po tayo ay pinili eh. Amen. Kaya nga po tayo ay ginawang ano po, anak nga po ng Diyos eh. Dahil isa ka sa binigyan na kaloob ng talento po ng Diyos.
Tingnan nyo, sa dinami-dami ng tao sa mundo, 8 billion peoples around the world, isa ka sa pinagkalooban ng anointing at kakayahan at talento ng Diyos. Amen. Dapat, praise God. Dapat, thank you God. Thank you Lord. Sa dinami-dami ng tao, isa ako sa makakapasok sa kaharian mo. Isa ako sa takapagmana ng lahat ng mga nilikha mo, maging dito sa lupa, maging doon sa langit. Hello! Hindi biro na maging servant of God ka. Hindi biro na maging son and daughters of son of God ka ng Lord. Hello! Dahil ang dami nga pong tao na nagkalat, maraming mayayaman. Pero hindi sila napili. Ikaw ang napili. Maraming marunong. Hindi sila napili. Ikaw ang napili. Marami ang may talento na pinagkalooban. Pero ikaw ang napili. Dapat yung naibigay sa iyo, dapat pangalagaan mo at ingatan mo. At hindi lamang ingatan, hindi lamang alagaan, gamitin mo. Yun yung tamang words po dito. Huwag kang mahiya na kumanta. Huwag kang mahiyang mag-hallelujah. Praise to God. Glory to God. Amen to God. Huwag po tayong mahiya. Isigaw po natin. Ipagsigawan natin na ito yung talento na ibinigay sa akin ng Diyos. Yung pag-awit, pagkanta, yung pangangaral, pagtuturo, karunungan, kaalaman. At hindi lamang yun, maging sa pagtugtog. Kaya, this is the time. Sabi ko, this is the time na ipagamit na po natin yung talento ngayon. Dahil hanapan po tayo ng Diyos. Pag hindi po natin ito ipinagamit, katulad po ng ginawa po ng Panginoong Diyos. Doon saan? Doon sa lalaking tamad na ibinaon yung salaping pinto. Ano po yung ginawa? Itinapon po siya doon sa impyerno. Tinapon po siya at habang buhay po siyang maghihirap doon. Kaya huwag pong mangyari po yun sa mga buhay po natin. Kaya habang narito po tayo mga kapatid, kay Kristo, kailangan magsipag po tayo. Huwag po tayong tumingin sa mga nagaganap at nangyayari sa paligid po natin. Tumingin po tayo dun sa kabutihan at kagandahang loob na ipinapakita ng Diyos sa mga buhay po natin. Tulad ng yung mga sakit at karamdaman na pinagaling ng Diyos sa mga buhay po natin. Hindi lamang po sa mga buhay po natin yung mga kamag-anak po natin, mga kaibigan po natin na pinagaling po ng Diyos. Dapat tumalaw po tayo roon ng utang na loob sa Diyos na nagbigay po sa kanila ng kagalingan, kalakasan, at perpektong kalusugan mula ulog at talampakan. At kung dumanas man tayo ng pasakit, siliranin, o yung mga pamilya po natin ay ginawa po ng Diyos, at ngayon nga po nasa presensya na po ng Diyos, dapat ipagpasalamat po natin yun. Na sa kabila ng kaganapan na nangyari sa buhay po nila, una sa lahat ay nakakilala po sila sa Diyos. Nakatanggap sa Diyos. At dahil nga po nakakilala sila at nakapagsisi ng kanilang kasalanan, sila nga po pinatawad po ng Diyos. Dahil pinatawad po sila ng Diyos, ngayon nga po ay nasa presensya na po sila ng Diyos. Hello! Amen. Isang malaking po yun. Nagpinakala sa mga buhay po ng mga mahal po natin sa buhay. Kaya wala pong dapat na tayo na ipag-alala pa sa buhay. Ang gagawin lang po natin, sumunod sa pinagagawa po ng Diyos sa mga buhay po natin. Kaya nga, sabi po dito sa 2 Thessalonica chapter 3, verse 6 hanggang 7, mga kapatid, inuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na layuan ninyo ang sino mang kapatid na tamad at ayaw sumunod sa mga turo na ibinigay namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa, hindi kami naging tamad na kami kasama pa ninyo. Yan po yung sabi po ni Apostol Pablo dito po sa mga Thessalonica. Sabi niya sa mga taga-Thessalonica na, mga kapatid, inuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus na layuan ninyo ang sinumang kapatid na tamad. Yung tinutukoy po ditong tamad, yung tamad na pong maglingkod.
yung tamad nga pong umawit, yung tamad nga pong manalangin, yung tamad nga pong mag-ayuno. Sabi raw, pag ganun raw yung kapatid mo, sabi niya, at ayaw sumunod sa mga turo na ibinigay namin sa inyo. Kasi tinuturo nga ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Thessalonica na maging masipag pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Kaya ka tinuturo po ito sa atin para sa panahon po natin ngayon. Kung paano tinuruan ni Apostol Pablo yung mga taga-Thessalonica na maging masipag sa pangangaral ng salita ng Diyos, sa pag-awit, sa pagtutugtog, at sa paglilingkod ng Diyos. Dapat tayo yung mga God's the provider ng Lord ay dapat ay maging masipag din po sa panahon po ito. Yun lamang po yung gagawin po natin. At sabi po dito sa Roma chapter 12, verse 11, magpakasipag kayo at huwag maging tamad, buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Tingnan nyo, yan din yung sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Ibinili ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica at taga-Roma na kailangan talaga, pag ikay nakakilala na sa Panginoong Diyos, kailangan maging masipag ka sa paglilingkod sa Diyos. Hello! Kaya po tayo naririto na mga anak po ng Diyos dahil naririto ka, dahil pinili ka na para maglingkod sa Diyos. Tingnan yung daming tao sa paligid po natin, mga kapitbahay po natin. Pero tayo po yung kinaawaan. Tayo po yung kinahabagan ng ating Diyos na buhay. Dahil, bakit po? Dahil, isa ka nga sa makakapasok sa kanyang kaharian. Isa ka nga na magiging tagapagmana niya sa lahat ng kanyang nilikha. Lahat ng kanyang nilikha mula sa lupa hanggang sa langit. Hello! Amen. Yun po yung dapat po natin ipagpasalamat sa Diyos. Hello! Sige, tuloy po natin ang ating palakpak. Yung layunin po ng Diyos sa buhay po natin ay talaga pong maganda. Tignan nyo na po yung isusukli natin sa Diyos. Paglilingkod. Yun lamang po ang gusto ng Diyos. Tignan nyo yung 5,000 na tumanggap na sa Republiko. Naging masipag siya. Talagang, alam niya kasi, napabalik yung kanyang Panginoon eh. Hello! Kasi pag alam mong babalik yung Panginoon mo na nagbigay sa iyo ng pamamahala, yung pamamahala na ibinigay sa iyo ng Panginoon mo, gagampanan mo yung pamamahala na yun. Ano po magiging masigasig ka, magiging tapat ka doon sa pinamahala at ibinigay sa iyo ng Panginoon mo. At dahil alam mo nga, yung pagpapagal mo, yung paghihirap mo, alam mo na magbubunga. Yung mga tinatanim mo, dapat ganun po tayo. Pag tayo po'y naglilingkod, pag tayo po'y nananalangin, pag tayo po'y nag-aayuno, at umaatin po sa mga activities, dapat yung goal po natin, yung isipan po natin, parang araw, aani ako sa aking pananalangin, aani ako sa pagkanta, aani ako sa paglilingkod, babahagi ko ng salita ng Diyos. Dapat ganun. Hindi yung naglilingkod po tayo ay matamlay tayo. Yung naglilingkod na po tayo, nangangaral po tayo, at meron po tayong pag-alinlangan. Makikinig kaya sila? Mababago kaya sila? Aatin kaya sila sa church? Magugustuhan kaya nila yung aking boses, yung aking pag-awit? Ito po yung advice ko. Magustuhan man nila o hindi, makinig man sila o hindi, tuloy-tuloy ka lang na mag-aral, maglingkod, umawit, dahil nagtatanim ka nga. Dahil sabi ang nagtatanim ay aani. Hello! Yun po yung dapat. Yun po yung dapat natin pong gawin. Kaya tingnan nyo, ano sabi po ng Panginoon doon sa tamad na alipin? Ilayin niya yan sa akin. At ihahagis niya yan doon. Ayokong doon sa tao na yan, tamad. At sabi niya, kunin niyo yung kanyang 1,000 salaping ginto at ibigay doon sa 5,000. Ang sabi nung Panginoon, meron na siyang 5,000. Bigay niyo. Dahil yung meron ay bibigyan pa. Hello? Yan po yung sabi po dito sa Lucas chapter 9 verse 24 hanggang 26. Sabi dito, at sinabi niya sa mga naroon, kunin ninyo sa kanyang ginto at ibigay sa may 10. Sabi nga na, Panginoon, siya po'y naroon at meron ng 10 gintos. Sabi nila, sinabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo,
Ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala kahit ng kaunting na sa kanya ay kukunin pa. Kaya pag hindi raw po tayo naging maingat doon sa gift, kaloob na pinagkaloob po sa atin, yung regalo na ibinigay po sa atin ng Panginoong Diyos, kukunin na po yan. Sabi ko, kukunin na po yan. Sabi ko, kukunin na po yan. Sabi ko, kukunin na po yan. Amen. Yung kaloob na yan, yung talento na yan, yung regalo na yan, na ibinigay sa iyo ng Diyos pag hindi mo yan ginamit. At isang araw, magugulat ka, wala ka ng appetite sa pag-awit. Wala ka ng appetite sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ganyan yung nangyari sa mga nawala po rito. Hindi sila naging aware. Hindi po sila naging sincere doon sa kaloob na ipinagkaloob at talento at regalo na ibinigay sa kanila ng Diyos. Akala nila, maluloko nila ang Diyos. Never. Maluloko mo nga yung tao, pero ang Diyos hindi mo maluloko. Kung ano nga yung tinatanim mo, siya pong aanihin mo. Magiging katulad lamang sila doon, dito, sa lalaking ito, na pinagkatawalaan sa labing pinto, ay binaon. At hindi ipinamahagi, at hindi tinalakan. At hindi naging masipag, kundi naging damag. Kaya, mayroong consequences na haharapin ang bawat mga anak ng Diyos na tumalikod. Nasabi niya sa Jeremiah chapter 17 verse 5, na sino mang tumatalikod sa akin ay sasumpain ko. At yung mga nagtitiwala sa lakas ng kanyang kapwa-tao. Yun yung, ano yung ibig sabihin po ni Propeta Jeremiah at ang Panginoong Diyos po rito. Yung lahat daw po ng mga tumungo sa church at nag-backslide at tumalikod at ayaw ipagamit yung buhay ay susumpain daw po ng Diyos. Hello! At yung nagtiwala sa tao, ano yung nagtiwala sa tao? Mas nakinig doon kay kumpare, kay kumare, kay tatay, kay nanay, kay mama, kay papa, sa kaibigan, at sa mga nakapaligid sa kanya. Susumpain ka raw ng Diyos pag ikaw ay kumuha ng lakas sa kapwa-tao. Dahil yung kapwa-tao mo ay mayroong hangganan. Ano yung hangganan? Merong kamatayan. Merong hangganan. Yung kanyang karunungan at kaalaman. Kaya dapat tayo mga narinito na nakakapakinig ng Word of God, dapat huwag po tayong tumalikod sa Diyos na buhay. Kailangan po na pagkatiwalaan po tayo doon sa pinagkaloob po sa atin. Go on, gamitin po natin. At gawin po natin yung the best na paglilingkod at pag-awit po sa Diyos na buhay. Maging pagtugtog. Kung may talento ka, go on, do it. Dahil servant of God ka, pinagkatiwalaan, binigyan ka, gamitin mo. Sabi po dito sa Lucas chapter 14 verse 26, hindi maaaring maging alagad ko kung sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa, mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Yan nyo? Kaya pag naglilingkod ka na sa Diyos, at pag tinawag, hinirang ka na ng Diyos, at kung gusto mong maging alagad, kung gusto mong maging pastor, sabi po ng Panginoong Jesucristo, dito po sa Lucas chapter 14 verse 26, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sarili niyang buhay nang higit sa akin. Din niyo? Bakit? Gusto ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Jesucristo, na huwag nating masyadong mahalin ang ating ama at ina, ang ating asawa, ang ating mga anak, mga kapatid, at maging ang ating sarili. Bakit po? Dahil hindi nga po tayo makakapaglingkod ng totoo. Pag inulap po natin sila, yun po yung ibig sabihin dito ng Panginoong Jesucristo. Hindi naman po pinagbabawalan na mahalin sila. Kailangan unahin lamang po natin ang Diyos. Kaya nga, unahin mo ang Diyos. Pagkatapos, yung mga bagay na gusto mo, ay pagkakaloob at ibibigay ng Diyos sa iyo.
Gusto mo ba na gumanda ang buhay ng pamilya mo? Unahin mo lamang po siya. Yun po yung ibig sabihin po nito. Hindi po tayo pinagbabawalan ng Panginoong Jesucristo na mahalin ang ating ina. Ngunit, huwag ihigit yung pagmamahal natin sa ating ama ina doon sa ating Panginoong Diyos. Yun po yung ibig po sabihin po nito. Hindi po tayo pinagbabawalan mahalin yung ating asawa, yung mga anak at mga kapatid. Huwag lamang ihigit yung pagmamahal po natin sa kanila sa ating Panginoong Jesucristo at Panginoong Diyos. Tulad po ng ginagawa ninyo. Sabi ko, tulad po ng ginagawa ninyo, tama po yan. Yan po ay nagpapakita ng tunay na pagmamahal po sa ating Panginoong Diyos. Bakit? Iniwan niyo ang inyong bahay. Iniwan niyo ang inyong asawa. Iniwan niyo ang inyong mga anak doon sa katahanan ninyo. At tumungo kayo dito sa church para ipakita sa Diyos at sa tao na kayo ay totoong mga alagad. Yun po yung dapat. Yun po yung sinasabi ng Mateo chapter 6 verse 33. Seek ye the kingdom of God first, the kingdom of God. Tama po yun. Kaya dahil ginagawa niyo po yan at ipinapakita po sa Diyos yan, kayo po ay karapat dapat na maging servant of God. Hello! Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya dapat lagi po tayo ganun na handang iwan ang lahat para sa karamalan at kalwalatian ng Diyos. Tama po yun. Tayo po'y tumutungo sa tahanan po ng Diyos at iniiwan po yung bahay po natin. Isang pagpapakita po ng pagmamahal po yun sa Diyos. Amen. Tinan nyo yung pagtitiwala nyo sa Diyos. Kung tutungo ka rito sa church, mag-aalala ka, walang tao yung bahay. Baka manakawan ako. Wala si mama, wala si papa. Pero hindi nyo po ginawa po yun. Bakit? Nagtiwala po kayo sa Diyos. Yun po yung tama. Yun po yung dapat. Na lagi po tayo magtiwala sa ating Diyos. Pagkatiwala natin ang lahat ng bagay. Bakit? Siya nga pong nilikha ng lahat po ng nakikita po natin dito sa mundo. Kaya kailangan po, hindi lamang po yung pagkatid at paglilingkod ng gawin po natin. Dapat dito po natin yung ating cross. Yung paghihirap, yung suffering. Dapat, lagi po natin kung bit po yun para maging tunay po tayo mga servant of God at mga hinirang at pinili po ng Diyos. Yan po sabi po dito sa Lucas chapter 14 verse 27, sabi po dito, ang hindi magpasan ng sarili niyang cross at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kaya kung sino po yung gusto maging servant of God po dito, kailangan magpasan po siya ng cross. Ano po yung cross? Suffering po yun eh. Amen? Hindi pwedeng may pasan ka ng cross na may kabinawaan daw. Wala. May suffering. Ibig sabihin, magtiis ka. Bilang lingkod ng Diyos. Kung ano man yung pagsubok na dinaranas mo, kailangan tuloy-tuloy. Kung may problema ka sa family, go on lang sa church. Atin lang. Atin lang ng atin. Go on lang sa paglilingkod. At isang araw, magugulat ka. Sabi ko, isang araw, magugulat ka. Yung problema, may solusyon na at tapos na. Hello! Tinan nyo yung nakarang linggo. Diba sabi ko nga sa inyo, yung tinestimony ko, na pinapupunta ako doon sa hospital at kailangan nga po ako dahil para po doon sa pag-aasikaso doon sa anak kong mga anak. Pero ano po yung ginawa ko inuna ko po yung paglilingkod sa Diyos dahil yung po yung sinumpaan po natin sa Diyos. At yun naman po talaga yung tipan ko sa Lord na kahit anong mangyari, hindi ako tatalikod sa paglilingkod at pamangaral ng salita ng Diyos. Alam niyo ano po yung ginawa po ng Lord? Nung tumungo na po ako ng Lunes, doon po sa ospital, hindi po ako pinahirapan. Hello, sabi ko hindi po ako pinahirapan. Amen. Alam niyo po, ang binayaran po doon sa ospital, 50 pesos. Sabi ko, 50 pesos. Hallelujah. Nagulat nga po yung kasama ko Ganun kadali. Talagang pumirma lang ako para akong abogado, para akong pirma lang. Pirma lang po kayo sir. Pirma. Tapos sabi ko, meron pa bang akong asikasuhin?
Wala na po sir, okay na po ang lahat. Hihintayin nyo na lang pong lumabas yung anak nyo. O tinan nyo, gaano mabuti yung Diyos. Pirma na para ako mag-ugaro. Pirma na po sir, ano yung pirmahan nyo? Ito lang. Kaya dapat ganun po tayo. Tiwala. Kailangan po yung lagi po nating isa buhay. Kaya yung 5,000, yung 2,000 na binahawak at pinagkatiwalaan po ng Diyos. Naging tapat silang katiwala. Dapat ganun din po tayo. Tama po yun eh. Kaya yung mga naririto ngayon na mga hinirang ng Diyos, tulad ng ginawa po ng isang kapatid natin, yung mga kapatid po natin dito na kahit may karamdaman po sila umawit, naglingkod, sa kabila ng kanilang mga karamdaman hindi sila tumingin doon dahil servant of God nga sila. At ano po yung binakaran po nila, yung turo, aral po ng salita po ng Diyos. At ano po yung ginawa po ng Diyos? Pinagaling po sila. Hello! Sabi ko, pinagaling sila. Amen. Nakatayo sila. Nakatayo sila. Nakakanta sila. Nakapag-MC sila. Dahil yun po yung gusto po ng Diyos eh. Unahin mo siya. Ipasan mo nga yung cross mo. At tumakad ka, lamigpit ito. Kahit mayroong mga pagsubok siniranin, go on! Huwag kang tumingin doon. Tumingin ka. Doon sa hinaharap mo. Dahil pag tumingin ka roon, hindi ka makakaparoon sa hinaharap. Dapat ganun po tayo. Ganun po yung dapat gawin po natin. Tuloy-tuloy lang po. Kaya sabi po dito sa Lucas chapter 14 verse 33, kaya hindi naman hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Yun po yun. Kaya pag naglilingkod ka, kailangan yung buhay mo ay hindi mo gaano pahalagaan. Hindi naman sinabing baliwalin mo na yung sarili mo, no. Templo ka ng Diyos kailangan ingatan, ibig sabihin, hindi ikaw ang masusunod sa gusto mo. Yun po yung maliwanag po dito. Baka sabihin na, ano ba naman si pastor? Hindi raw ingatan yung buhay, no? Ingatan, pero hindi ikaw ang masusunod, kundi ang Diyos. Kung ano yung pinagagawa ng Diyos, gawin. Ngayon, pag nagawa mo na yung pinagagawa ng Diyos, saka mo gawin yung gusto mong gawin. Yun po yung maliwanag po rito. Na ganyan naman hindi maaaring maging kalagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Ibig sabihin, unahin mo yung pinagagawa ng Diyos. Katulad nitong 5,000 na pinagkatiwalaan na sa laping ginto. Tingnan nyo, kahit umalis yung Panginoon niya, kahit hindi nakikita yung paglilingkod niya, naging tapat siya. Napagkatiwalaan siya ng Panginoong Diyos. Talaga namang naging sincere po siya doon sa paglilingkod. Kaya tumulan po tayo kay Abraham. Amen. Kasi Abraham, iniwan niya yung kanyang bayan, tumungo doon sa Kanaan. O ganoon din po si Moises. Iniwan yung kanyang asawa at mga anak, tumungo sa bundok na Sinai muna. Kinausap at nakausap yung Diyos. Pagkatapos, nung makausap niya yung Diyos, tumungo po siya sa Egypt. Iniwan niya yung pamilya niya. Sumunod siya sa pinapagawa po ng Diyos. Dapat ganun po tayo. Ganun din po yung mga apostol. Sa pangunguna ni Apostol Pablo. Tingnan nyo, naging matapang si Apostol Pablo. Kahit may pinag-aralan si Apostol Pablo sa kautusan at anak siya ng mga Pariseo, iniwan niya po yun. Naging lingkod po siya ng Panginoong Jesucristo nung na-encounter niya po ang Panginoong Jesucristo doon sa daan ng Damasco. Kaya nung narinig na yung tinig ng Panginoong Jesus, hindi na po siya naglingkod po bilang Pariseo, naglingkod na po siya bilang Kristiyano at servant of God ng Panginoong Jesucristo. Dapat ganun po tayo. Ganun din po si Apostol Pedro, si Apostol Juan at Santiago. Nangingisda sila, nagdadagat sila, pero iniwan nila yung kanilang bangka, yung kanilang mga lambat, iniwan. At naglingkod sa Diyos na buhay. Dapat ganun po tayo. Yung ibig sabihin na magpasan ka ng krus sa bawat araw ng buhay mo. Hindi Kristiyano ka na kakuya-kuya-kuya ka lamang doon sa tahanan, no. Meron po tayong tungkulin na dapat gampanan bilang Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos. Hindi pwedeng
tinawag ka, tinirang ka hindi ka magtatrabaho. Wala pong ganun. Hello? Kailangan nga po sipag, sabi pag tamad ka, ano gagawin? Susumpain ka. Patutulad ka doon sa puno ng higos na sinumpa. Kaya, pag masipag ka naman, pagpapala, biyaya, tagumpay. Ay pagkakaloob sa atin ng Diyos. Pag tamad ka, susumpain ka, lalo na pag tumaligid ka. Ano ito yung sabihin? Yung pinagagawa po sa iyo ng Diyos, pag hindi mo po sinunod yun, ano po yun? Lahat na pupuntahan mo. Magsasabi rin po yun. Tulad ni Jonas, ito si Jonas, pinapupunta ng Panginoong Diyos doon sa Nineveh. Anong ginawa ni Jonas? Tumalikod, tumakbo, sumakay sa barko. Ano yung ginawa ng Panginoong Diyos? Nagpadala ng bagyo. Buti hindi super typhoon yung pinadala ng Panginoong Diyos doon sa dagat. Kaya nagulat nga ako yung kapitan Wala namang announce yung bagyo nagkaroon ng bagyo. Kaya sabi nga niya, manalangin kayo sa mga Diyos nyo. Dahil wala namang ganitong anunsyo ng panahon na may bagyo. Bakit nagkaroon ng bagyo? Sabi nga niya, sino kaya ang nagkasala? Pero ang kagandahan kay Jonas, umamin siya. Umamin si Jonas. Ako po ang dahilan kung bakit may bagyo. Ano sabi ng kapitan? Anong gagawin namin sa iyo? Itapon niyo ako sa dagat. O anong ginawa ng kapitan? Nanalangin muna kasi alam na, kasalanan yung itapon yung tao kasi mamamatay ng tao si Jonas. O anong ginawa po ng kapitan at mga kasama ng Diyos, nanalangin bago siya ihagis. O pagkatapos ng ihagis si Jonas at makain na ng malaking isda, tumigil po yung bagyo. Kaya ganoon din po yung mga tumatalikod. Yung pag inutusan ka maglingkod, pag inutusan kang kumanta, pag inutusan kang mangaral, pag tumalikod ka sa Diyos, kawawa yung tahanan mo. Sabi ko, kawawa yung tahanan mo. Pagkasabi rin po yung may bagyong darating po doon sa tahanan mo. At kung nandun ka naman sa pamilya mo, sa sambayan mo, kawawa yung pamilya mo. Magkakaroon ng bagyo doon sa pamilya mo. Maging doon sa sambayan mo, magkakaroon. Kaya ikaw yung magiging salot pag tumalikod ka sa paglilingkod sa Diyos. Hello! Ang tanong, gusto mo bang mangyari po yun? Yung nangyari kay Jonas, mangyari sa buhay mo. Kaya kung ayaw mo mangyari, yung nangyari doon sa buhay ni Jonas, huwag kang tumalikod. Magtuloy-tuloy ka sa paglilingkod. Kung lingkod ka ng Diyos. Kung binigyan ka naman ng talento na mang-awit, na mag-awit, tuloy-tuloy ka lang umawit, kumanta sa Diyos. Pag-amit mo yan. Dahil pag hindi mo pinagamit yan, pagdating ng paghukom at pagdating ng judgment, haharap ka sa Diyos, hahanapin niya yan. Hahanapin niya yan katulad ng nangyari doon sa isang katiwala na pinamahalaan niya ng 1,000 na sa pinto na ibinaw, na itinago. Kaya pag tinago mo yung anointing, yung gift mo, pagdating ng judgment, hahanapin sa iyo ng Panginoong Diyos yan. Nasasabihin niya, nasaan? Yung talentong ibinigay ko sa iyo sa pag-awit. Saan mo ginamit? Yung boses na ibinigay ko sa iyo. Tatanungin ka ng Diyos. Ano yung may sasagot mo? Lord, kumanta ako doon sa sa mundo. Doon ko ipinuga yung hininga ko, yung boses ko sa pag-awit sa mundo. Ikaw namang mayroong paglilingkod, saan mo dinala yung karunungan at kaalaman na ibinigay ko sa iyo para mangaral ng salita? Lord, ginamit ko po doon sa pagchichismis doon. At doon ko po ginamit yung aking bibig, yung karunungan at kaalaman sa paninirang puri. At pagkwento sa kapwa-tao ko. Kaya, listen, be careful, be wise tayo ng mga pinagkatiwalaan po ng mga giftong ito. Sisingilin po tayo. Yun po yung dapat na huwag pong mangyari po sa atin. Na pagdating po ng araw ay magsisi po tayo. Sabi nga, ang pag-isisi po ay lagi pong sa unang po ba? Sa huli. Nasa huli. Hindi na sa una. Hello? Kaya para hindi po tayo magsisi sa
huli, ang gawin po natin, dapat maging tapat tayo. Tapat kanino? Sa ating bang asawa? Tapat ba sa ating kaibigan? Tapat ba sa ating magulang? Tapat ba tayo sa ating mga kakilala? No! Dapat maging tapat po tayo kanino? Doon po sa lumikha sa atin. Amen. Doon po sa nagbigay ng buhay po sa atin. Maging tapat po tayo. Doon po sa pinagkakutangan po natin ng ating buhay. Sino po siya? Ang ating pong Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Kristo at yung banal na Espiritu na sumasa atin. Hello! Amen. Huwag po tayong tumula kay Jonas. Kaya dapat lagi po tayong nag-aapoy, nagliliwanag sa bawat umaga. At maging blessing po tayo sa maraming buhay. Sabi ko, maging blessing po tayo sa maraming buhay. Tumulat po tayo doon sa dalawang pinagkatiwalaan na binigyan ng gintong salapi. Naging masipag po sila sa paglilingkod at napagkatiwalaan sa iniwan ng kanilang Panginoon. At tumulat tayo sa pinagkatiwalaan ng mga kaloob pong yan. Dahil hahanapan po tayo. Kaya lagi po tayong dapat magpakasipag. Huwag po tayong mapagod. Sino po yung napapagod na po dito umatin ng church? Amen! Wala! Palapakan po natin ng Diyos. Dapat ganun. Huwag tayong manghinawa. Huwag po tayong mapagod sa pag-atin sa gawain po ng Diyos. Dahil yung ating pong sinasamba po dito ay hindi po tao, kundi ang presensya po ng Diyos. Kaya dapat po ay lagi po tayong maging masipag. Sabi nga po dito sa Galatians chapter 6 verse 9, kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng tatlong panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Yan po yung dapat. Kasi yung meron ka na gift, dadagdagan pa yan ng Panginoong Diyos. Sabi ko, dadagdagan pa yan. Amen. At kung wala naman, kukunin pa niya yan pag hindi mo yan ginamit. Yan po yung principle. Ulitin ko, pag meron ka pa, at nandiyan pa yung gift mo, dadagdagan pa niya yan. Sabi ko, dadagdagan pa niya yan. Pararamihin pa niya yan. At hindi lang paparamihin, mag-open blessing o overflowing blessing. Yung anointing, yung glory, yung signs, yung wonders, yung anointing sa buhay mo. At kung wala naman yan at ayaw mo na ipagamit yan, kukunin niya ng Diyos, babawiin niya ng Diyos, at ibibigay yan doon sa karapat-dapat at masipag na pinagkatiwalaan ng Diyos. Kaya kung ayaw mo mawala yan, pag-ingatan po natin po yan. Sabi nga po dito sa Mateo chapter 13 verse 12, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at lalo magkakaroon. Ngunit ang wala kahit ang kaunting na sa kanya ay kukunin pa. Amen. Kaya magpakasipag po tayo para yung ating kaloob ay tumaas pa ng tumaas, mag-soaring high. At kung magaling ka na at anointed ka na sa pagkanta, mas lalo gaganda ang boses mo. Kung anointed ka na sa pagtutugtog, lalo pang gagaling ka sa pagtugtog. Kung mahusay ka, at binigyan ka ng kausayan ng Diyos sa pagngangaral at pagbabahagi ng salita ng Diyos, mas lalo ka pang pauusahin ng Diyos. At lalo ka pa niyang bibigyan ng karunungan at kaalaman sa pangangaral ng salita ng Diyos. Bibigyan ka pa raw ng bibigyan. Ibig sabihin, pupunuin ka ng pupunuin ng Diyos ng karunungan at kaalaman. Hello! Kaya, sabi po dito sa Mateo chapter 5 verse 6, pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila ay bibigyan kasiyahan ng Diyos. Ulitin ko, pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos. Pinagpala daw! Palapakan po natin ng Diyos. Pinagpala raw kayo.
na may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya pag ikaw ay sumunod sa kalooban ng Diyos, ang sabi po ng Diyos, bibigyan raw sila ng Diyos ng kasiyahan. Ibig sabihin ng kasiyahan kong ito, unlimited po ito. Walang katapusan na kaligayahan at kasiyahan. Nasabi din po dito sa Mateo chapter 5 verse 3, pinagpala ang mga taong walang inaasahan, kundi ang Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng Diyos. Pinagpala raw po tayo pag ang Diyos raw po ay ating inaasahan at wala raw po tayong inaasahan kundi ang Diyos. Pinagpala raw po tayo. At sabi po doon, kabilang raw po tayo sa sa pag-ahari. At pag naghari na po ang Panginoon sa Kristo, papasok raw po tayo sa kaharian ng Diyos. Hello! Amen. Kaya nga po, mapalad po tayo. Tayo po mga nakikinig ng salita po ng Diyos. Kaya dapat po pahalagan po natin. Pagliwanagin po natin yung ating mga ilaw sa harap po ng mga tao. At makita yung mga mabubuting gawa po sa ating mga buhay. Yun nga po yung mabuting gawa, yung kaloob nga po. Yung anointing. Yung gift. Yung anointing na ipinagkaloob po sa atin. Yan po yung sabi po dito sa Mateo chapter 5 verse 16. Na gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong Ama na nasa langit. Pag nakita raw po ng mga nasa paligid nyo na kayo talagang napagkatiwalaan sa pag-awit, sa paglilingkod, sa pangangaral ng salita po ng Diyos, ang sabi po nila, papupurihan ng mga nakapaligid po natin, yung Diyos na lumikha po sa atin. Hello! Kita na raw po magpupuri pag talagang tunay at totoo at mapapagkatiwalaan ng servant of God. Yung mga nasa paligid mo na raw, sila na yung magpapasalamat na, Lord, salamat po sa taong ito na anak mo, lingkod mo, dahil sila yung naririto sa bayan namin, sa barangay po namin, ligtas kami dahil sila yung naglilingkod at nanalangin sila para sa buhay po namin. Hello! Amen. Hallelujah! Kaya, huwag po nating paginawaan ang paglilingkod po sa ating Diyos na buhay. Mapalad po tayo. Yan po yung sabi po ng Mateo chapter 5 verse 6. Kung meron po tayong hangarin na sundin po yung kalooban po ng ating Diyos Ama. Yan lang po yung gagawin po natin. Tumulad po tayo doon po sa napagkatiwalaan ng 5,000 salaping ginto at 2,000 salaping ginto. Pag ganun po yung ginawa po natin, pinangalakal po natin. Ano po yung ibig sabihin ng pinangalakal? Naglingkod, nagpagal, naghirap, nagsakit, nagtiis. Pag ganun po yung ginawa natin, aanin po tayo, pamamahalin po tayo ng ating Panginoong Diyos. Pag tayo raw po ay naroon na po sa kanyang kaharian. Hello! Amen. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. At huwag na po tayong tumula doon sa tamad na binigyan ng 1,000 salaping ginto at itinago lang. Ano po yung tinago? Hindi nga po pinagamit, hindi kinalakal. Hindi naging masipag sa paglilingkod. Hindi naging masipag at hindi naging masunurin sa kalooban ng Diyos. Ano po yung ginawa po doon ng Panginoong Diyos? Doon po sa tao pong yun na hindi po naging tapat. Ano sabi po dito sa Mateo chapter 25 verse 30, sabi po dito, itapon ninyo sa kadiliman, sa labas, ang walang silbing tao iyan, do'y mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Tingnan niyo, may parusa doon sa mga taong, sa mga Kristiyanong tamad na maglingkod sa Diyos. Ano sabi? Itapon ninyo yan sa labas. At do'y mananangis siya at mangangalit ang ngipin. Kaya huwag po tayong maging tamad. May kaparusahan pala pag ikay tamad. Sabi rin po dito sa Pahayag chapter 21 verse 8, subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na mga bagay, mga mamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng mga nagliliyab na apoy at asopre. Ito ang pangalawang kamatayan. Ibig sabihin, merong parusa po doon sa mga taong ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. May parusa po doon sa mga taong ayaw magpagamit ng buhay para sa Diyos. Hello! May parusa. Kaya sabi po dito sa Pahayag chapter 3 verse 33,
Lastly, sabi ko dito, kaya nga alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Isagawa mo ang mga iyon, pagsisiyan mo at talikuran ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, pupunta ako diyan ng gaya ng isang magnanakaw at hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Kaya be careful, be wise. Kaya nga maging tapat tayo. May parusa doon sa mga tao, doon sa mga Kristiyano na hindi sumunod at nagpagamit ng buhay sa Diyos. Para hindi tayo singilin ng ating Diyos. Kailangan magpakasipag tayo at mapagkatiwalaan at sumunod sa kalooban ng Diyos. Dapat ngayon na. Sabi ko, dapat ngayon na. Sabi ko, dapat ngayon na. Kung marunong kang kumanta o binigyan ka ng talentong kumanta, dapat ngayon na. Pag-amin mo sa Diyos siya. Dapat ngayon na. Kung mayroon kang talento na mangaral ng salita ng Diyos at maging servant of God, dapat ngayon na. Sabi ko, dapat ngayon na, hindi na bukas ngayon. Eh paano kasi kung ngayon, o ipagbukas mo pa, yung paglilingkod mo at pag-awit mo, eh kung ngayon, dumating ang Panginoon sa Kristo, sisingilin ka niya, hello! Amen. Kaya dapat ipagamit ang talento po natin. At makakaasa po ba ang Diyos? Amen. Mula sa araw na ito, ng mga buhay po natin, lalo po tayo mga kabataan, na mapagamit po ang buhay po para sa Diyos. Kailangan po tayo ng Diyos sa kanyang gawain. Sabi ko, kailangan po tayo ng Diyos sa kanyang gawain. Hello! Amen. Hindi kaya ng isang tingting ang walisin ng lahat ng kalat. Pero pag sama-sama marami, kaya niyang linisin ang buong bakuran. Hello! Ganun din po sa paglilingkod. Hindi kaya ng isang pastor lamang ang magligtas ng maraming kaluluwa. Pero pag tayo sama-sama lahat, buong barangay, buong Pilipinas, buong mundo, maliligtas dahil sa ating paglilingkod at kasipagan. Hello! Kaya dapat sama-sama. Sabi ko, dapat sama-sama. At kung tunay kang lingkod ng Diyos at tunay kang hinirang at pinili ng Diyos, hindi ka dapat nag-iiwan. At dapat, kung mayroong problema man, may suliranin man, dapat kasama ka doon. Kapag tumalikod ka, sabi nga ng Jeremiah, chapter 17, verse 5, susumpain ka ng Diyos. At pag tumalikod ka, ikaw yung magiging salot sa pamilya mo. Ikaw yung magiging salot sa sambayanan mo. Ikaw yung magiging salot sa lahat ng pupuntahan mo. Hello! Listen! Hindi biro ang pagtawag ng Diyos sa mga buhay po natin. Merong consequences na tatahakin ng bawat isa po sa atin sa pagtalikod, sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Lahat ng tao ay pinagkalooban ng gantimpala at kaloob na talento. Pag hindi yan pinagamit sa Diyos, sa end time, sisingilin at hahanapin niya ng Diyos sa bawat tao. At ano ang masasabi mo pag umarap ka na dun sa hukom ng buhay mo? Ano ang masasabi mo? Ano ang may kakatwiran mo? Tignan niyo yung lalaki, nakapagkatwiran pa siya. Panginoon, kaya tinago ko kasi yung hindi nyo inaani nyo eh. Yung hindi nyo itinanim, kinukuha nyo. Yung sabi ng Panginoon, alam mo na pala akong ganun eh. Di sana, inilagay mo na lamang sa bangko. Tumubo pa siya. Kaya, pag hindi tumubo, pag hindi nag-multiply, pag hindi tumami, yung buhay po natin dito, sa mundo po ito, sisingilin po tayo ng Diyos. Be careful, yung teaching po ito. Totoo po ito dahil hindi po ako ang nagsalaysay po nito. Ang Panginoong Kristo po ang nagsalaysay po nito, ng talinghaga po ito. Pinaliwanag lamang po ito ng malinaw para tayo mga narito at tayo nakikinig ng teaching na ito. Pag umarap na tayo sa ating Panginoong Diyos na hukom, wala ka nang may kakatuwiran pa sa Diyos. Dahil naituro na ang dapat ituro doon sa mga taong ayaw sumunod sa kalooban at magpagamit ng buhay para sa Diyos. It's yours. Ikaw ang magdidesisyon.
Gagampanan mo ba ang tungkulin na ibinigay sa iyo ng Diyos? O isasantabi mo lamang yung tungkulin na ibinigay sa iyo ng Diyos? Ikaw kung pipili, hindi si pastor, hindi si brother, hindi si sister. Ikaw na pinagkalooban ng kaloob ng Diyos ang magdidesisyon niya. Amen. Kaya lahat ng nakakarinig ng tulong na ito sa araw na ito, be wise tayo. Maging matalino po tayo. Na ang talinghaga na ito, na patungkol sa tatlong alipin, ay pinapatungkol po ito doon sa mga binigyan ng kaloob ng Diyos. Nasa sa iyo, magagamit mo ba o hindi? Dahil kung hindi mo ipagagamit yan, hahanapin ng Diyos sa iyo. Katulad ng ginawa niya doon sa binigyan niya ng salaping dito. Hinanap niya yung tubo. Hahanapin din ng Diyos yung tubo na binigay niya sa iyo. Nag-give. At anointing na pinagkaloob niya sa iyo. Kaya be careful and listen. At kailangan gawin ang lahat ng pinagagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Madali naman po sundin. Sabi ko madali naman po sundin, amen? Kakanta ka lang. Mahirap ba yun? Kung kumakanta ka nga sa mundo mas dapat kumanta ka sa gawain ng Diyos. Kung nakikipagkwentuhan ka nga sa mga kaibigan mo mas magandang ikwento yung salita po ng Diyos doon sa kaibigan mo. At least, maliligtas pa siya. At least, mababago pa buhay niya. At least, mawawala pa siya sa kasalanan. Pag sinira mo, kinuwento mo ang Word of God sa mga kaibigan mo. Kaya ngayon, dahil napakinggan na po natin po ito, huwag na po tayo maging tamad at paisi-isi. Kailangan po ng Diyos ang mga buhay po natin. Sabi ko, kailangan po ng Diyos ang mga buhay po natin. Hindi po biro. Ang kinalalagyan po natin ngayon. Ang usapan po dito ay kaligtasan. Sabi ko, usapan po dito, kaligtasan po natin. Hindi po kayo kayang niligtas ni pastor. Hindi po kayo kayang niligtas ni brother and sister. Ang kaya lang pong gawin ni pastor ay magturo at mangaral. Pero kayo po yung magdidesisyon sa kaligtasan nyo, hindi po si pastor. Amen. Hello? Yun po yung maganda. Yun po yung totoo na turo na dapat sabihin ng isang pastor. Ang gagawin lamang po ng pastor, gagabayan kayo. Ipag-pray kayo. Iingatan kayo. Pangangaralan kayo sa abot na makakaya ng pastor para hindi kayo lumihis ng landas at hindi magkasala sa Diyos. Pero kayo pa rin ang masusunod dahil buhay niyo yan. Dahil desisyon niyo yan. Nilagay lamang ako na tagapamagitan sa mga buhay niyo para maalagaan kayo sa pamumuhay bilang Kristiyano. Pero finally, kayo po yung magdesisyon kung saan nyo itahak ang buhay niyo. Hello! Palakpakan po natin ng Diyos na buhay. At lalo tayo po ito ngayon sa araw po ito. At tayo po